beloved Boss Mike Cervera. Raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Grabe, no? Grabe, no, mga kababayan, gagawin talaga lahat ng mga kampo ni Sara Duterte, no? Ang problema, John Paldas, mukhang, Lian, oo. Mukhang mahihirapan sila. Sapagkat mga kababayan, alam naman natin na siyempre ang Kongreso, ang numero uno ngayon, na talagang mukhang ayaw kay Sara. Kasi nga daw mga kababayan, tulad doon nung nangyaring impeachment complaint. Ano po, ito pong impeachment trial sana na nagtuloy-tuloy. Tapos bumoto yung mga kongresista, pinaratangan sila na bayaran, bagbag daw, dapelbag daw yung dapelbag daw yung mga bit-bit ng mga kongreso nung lumabas ng ng batasan. Yan po yung kwento nila Banat Bay at ng mga DDS talagang dapelbag daw mga kababayan, na kulay itim, na punong-puno daw ng pera. Meron pa nagsasabi na noon 150 million daw kada isang kongresista. Naboboto mga kababayan pabor sa impeachment complaint laban kay Sara. Di ba naalala nyo yun? Ganon mga kababayan ang batikos nila. Mga kababayan, mukhang ngayon hindi uubra itong pinaplano nila. Pakinggan nyo Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source na Kita nyo mga kababayan, umuugong ang kudita dyan po sa Kongreso, mapalitan si Bogie D, netong si Gloria. Para daw mga kababayan, mapigilan, kita nyo, isipin nyo maigi, mapigilan ang proseso, ang hearing, para malaman kung meron probable cause. Etong i-impeach kay Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, siguro naman kayong mga DDS, mahal na mahal namin kayo. Alam ba ninyo at naaaninagan ba ninyo o kahit man lang sumagi sa isipan ninyo kung bakit ba itong kampo ng inyong idol na si Sara ay pilit umiiwas at pilit pinapahinto at pilit gustong takasan itong nangyayaring impeachment investigation? Mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Halos lahat ginawa na. Magkanda luhod-luhod na sa Korte Suprema. Kita nyo? Magkanda drama-drama. Ang daming drama. Di ba? Tapos, eto na, to the rescue na daw sa eksperto sa pang-aagaw ng pagkapangulo. Eto na yung nilapitan, yung eksperto. Alam naman namin yun na may record yan, si Gloria Arroyo. Kaya lang, ang problema, mga kababayan, ang aagawan nyo ng pwesto ay hindi naman ala Erap at hindi naman ala Fernando po. Kundi, ang gusto nyong agawan kasi ay si Pangulong Bongbong Marcos na alam ako'y mga kababayan, wala, mga kababayan, mahihirapan po ito. Kung baga sa, sa salitang Tagalog, ala chamba na lang yan. Para bang ang ginagawa nila kasabihan din sa mga Ilocano, parang ganito,
impalapal nga ayat, barbareng may salat. Di ba ganon, ano? Ha? Impalapal nga ayat, barbareng may salat. Kung baga sa ano, baka sakali na lang, ano? Baka sakali na lang yun eh, yung kanila. Oo. Nagbabaka sakali na lang ba sila, mga kababayan? Walang kasiguraduhan. Di ba? Marian Tomas, i-translate mo sa kanila. Oo, wala nang kasiguraduhan, basta gawin na lang nila. Kaysa wala daw sila, parang kaysa walang gawin. Oo, di ba? Ala chamba. Ganun, ala chamba na lang yan. Palpalaran. Baka makachamba. Yan mga kababayan. Yun po yung kanilang, dahil sa sobrang kadesperaduhan, mga kababayan ko. Ayun na nga. Di ba? Pag nakalusot pa yung si Inday Sayad, wala na talagang kwenta ang mga mambabatas. Ayun na nga ang ginagawa Hernandez sa Pagadora. Ang ginagawa ngayon gusto nga pag-away-awayin na ho yung Judikatura at etong Korte Suprema at Kongreso, mga kababayan. Tama, mga kababayan? Gusto niya ng pag-away-awayin ang Korte Suprema at ang Kongreso netong si Sara Duterte makapalang mukha na mukhang baklang boksingero. Di ba? Yun ho yung dyan. Hindi niya na tinitignan. Desperado na ho kasi, mga kababayan. M. Suzuki, Tebing M. Jerby. Sa inyo pong lahat na mga hindi pa nakapag-like, mag-like muna kayo. Gorski. Nandyan na. Di ba, mga kababayan? So yun, ganun talaga. Eto na. Pasok! Ang Billionaire News Channel na buko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Alaka! Nabuko, mga kababayan, yung pag-uusap nung dalawa. Nung aling malapad at malaki ang muka at nung aling, unano. May pahabol pa yon na kasing laki ni Mima. Kasing laki ni Mima. Shout out Mima Alicia. Mga kababayan, sing laki, mas maliit pa yata si Mima. Di ba, mga kababayan? Nabuko daw ho, mga kababayan, ang pag-uusap na itong dalawa na malaki ang muka at maliit bansot. Grabe yun, Grabe, tingnan yung mukha nito. Bakit ganyan ang mukha niyan? Magandang umaga sa inyo lahat. I am sorry. Eto na. Gloria la bandera. Gloria la bandera. Gloria la bandera. La bandera si Gloria. Puta, nung araw, ganyan yung kantahan namin habang nagrarally kami. Baka akala nyo, kasama ako sa mga nagrarally para matanggal yung hayop na yan. Eto na, pakinggan natin. Ano ba yun? Billionaire News Channel na buko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Ka, mga kababayan, na bisto daw ho, mga kababayan, itong pag-uusap netong tatlo. Si dating Pangulo Digonyo, Gloria Arroyo na mukhang boksingerong bakla, at si Unano na si Gloria Arroyo. Grabe, no? Eto, Loy, ano yung nabuko na yan? Pag-uusap nyo. Matatandang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. Yan na yon. Yung Alvarez naman, mga kababayan,
naging speaker yon. Tapos mga kababayan, nung tinanggal, nagngangawa na labang kay Digong. Eto na ngayon, mga kababayan ko. Oo. Mukhang ganun ho uli yung gustong mangyari ni Sara Duterte nyo. Patalsikin si Bogie D, ipalit si Gloria Arroyo. Ang kasunduan, siguro, ipatigil ang impeachment trial o etong isinasagawang investigasyon kay Sara Duterte. Para maiwasan na ma-impeach siya. 'Di ba? Mga kababayan, sabi ni Jay Angeles. Hi Sir Mike, gwapo. Gwapo talaga ako lalo na sa personal. Oo. Kaya lagi akong nare-rape eh. Oo. Eto na. Mga kababayan, tuloy natin. 2022 naman, nang manalo ang Uniteam, ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. At Paano nga daw kasi? Siyempre, ang Pangulo hindi naman papayag na si Gloria. Alam naman nating may record ito eh. Kaya ang Pangulong Bongbong nakipagsapalaran na lang kay Martin Romualdez. Kaysa ho, mapunta kay Aling Maliit. Kasi nga ho, meron silang plano noon pa. Ang plano, ikudita, at hindi lang ang Kongreso, kung hindi pati yung pong posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Luisa Macmelon, Jonah Hilario? Nako, mga kababayan ko, yun talaga yan. Kaya 2 buwan pa lang, mga kababayan. Nako, rekrutan na ng vlogger. Ang dami na nilang nire-recruit para para magsalita, magingay labang kay Pangulong Bongbong Marcos, sirain, gawin na lahat para daw ang mga tao ay umayon sa lahat ng mga kagustuhan ng mga Duterte. Kaya ho, wag na kayong magtaka kung bakit ako ganito sa kanila. Kasi biktima ako. Biktima ako ng mali na panananim ng paninira labang kay Pangulo. Totoo, mga kababayan ko, biktima ako niyang hayop na mga yan. Diba, mga kababayan? Ito na. ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Yun lang. Yun lang, mga kababayan. 160 ang kailangang boto para ho mapatalsik si Bogie D na speaker at mapalitan ni Gloria Arroyo. Ang problema, mga kababayan ko, wala silang bilang. Ang bilang nila, mga kababayan, 30 lang. Ang kailangan nilang boto, mga kababayan, 160. 160, mga kababayan, ang boto na kailangan nila. Mukhang hindi nga talaga magtatagumpay etong plano nila kasi ang nagbigay ng suporta, 30. Parang pang Duterte lang talaga. 30 lang, di ba? Kaya yung 30, pang Duterte lang talaga. Di ba, mga kababayan ko, nagre-reklamo na si Pachuchay, konti lang daw ho yung nagla-like sa inyo. Putik na yan, saktong-sakto, maritismus ni, Biruin mo, ang bigay, ang pumapabor lang, 30, 160 ang pangangailangan. Kaya, pang Duterte lang talaga. Okay? Eto na, pasok. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Wala. Ay, ito naman si Irisi. Alam nyo, mga kababayan, parang hindi nila pinagdadaanan yan eh. Yung pong sinasabi nila ngayon na hawak nilang biyaya, sila may hawak ng kaban ng bayan,
hawak nila makinarya, mga ganyan. Putik na yan, mga kababayan. Gawain kasi nila yan, Robert J. Travels. Diba? Hawak kasi nila yun noon eh. Sila rin yung gumagawa noon. Kaya meron silang, sabi sa amin, no adda aramid, adda iyarig. O, tama ba mga Ilocano? Kapag ka daw may ginawa, may ihahalimbawa. Sa Tagalog ho yan, mga kababayan. Sa Ilocano kasi sa amin, kapag ka mayroong mga talo-talo yung mga chismosa sa gilid ng kalsada, sasabihin, madalas nyo marinig yung kapag no adda aramid, adda iyarig. Oh, lagi ko naririnig yun eh. Sa Tagalog, kapag ka may ginawa, may ihahalimbawa. O, di ba? Paano? Gawain nila yan. Nako, Diyos ko po. Siguro si Erice mataas ang neto eh. Gusto sigurong mag-mayor sa Caloocan. No, mukhang hindi susuportahan. Eto na tuloy. Binaman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing. Wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bagong usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly yung may isang party from the majority na nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng DBM, yung budget para sa mga graduate. Ang bagal mo magsalita, Antonio Tino. Nakakabwisit, skip kita. Di totoo, no? Nakakainis yung mga ganyan. Para kasi Sara Duterte, Yes, ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung pagpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, Parang si Sara Duterte lang magsalita ito. Nakakainis. sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Ngayon, kung papalitan ng speaker nang walang basbas ng presidente, makikita lang nito na lame duck na talaga ang nakaupo sa Malacanang. hinihingi ng BNC ang panig Kaso hindi. Paano yan? Hindi nyo kaya. ng kampo ni Speaker D, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ng bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan ang magiging takbo at kahihinat na nito. Correct. Para sa agenda. Oo, mga kababayan, kayang-kaya yun. Kaya niyang impluensya niya. Sabi niya, putak na. Mga ganito eh. Luistro, tigil mo na yan, ha? Tigil mo na yan, ha? Hindi kita mabibigyan ng, hindi ako pipirma sa mga budget mo sa, Diyan sa, taga saan ba si Luistro? Laguna, Batangas? Diba? Hindi ako pipirma dyan. Wala kang pondo, bahala ka. Siyempre, titigil niya na yan. Di wala na, mga kababayan. O kaya, gagawin na lang nila warde-warde. Diba? Guguluhin na lang nila. Oo, yung mga moro-moro na lang ba, diba? Gagawin na lang nilang moro-moro. Ayan, prostrated na. Batangas. Yan, di ba? Mga kababayan ko eh. Ganyan. Our beloved Boss Mike Cervera.